we have received more than 10 text messages at mayroon ding calls na natanggap tayo that we are validating at pinupuntahan natin. Magmula ito doon sa kung saan siya huling nakita before ng paglabas ng warrant up to the point na allegedly nakita siya sa isang location. So pinupuntahan natin lahat ito. Gumagamit na ng drone ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa kanilang ginagawang paghahanap sa sinasabing mastermind sa kaso ng missing sabungero na si Charlie Atong Ang. Kanina, sinabi ni Police Colonel John Giagi na nasa 10 properties na ang napuntahan ng mga otoridad, kabilang ang 2 properties sa Rosario, Batangas at Porac, Pampanga na umano'y may kaugnayan sa negosyante. Yung kahapon is farm yon kahapon no, sa Porac, Pampanga. But nakausap din namin yung mismong may-ari at sinasabi niya, oh yes, magkakilala sila way back nung sa online sabong dahil doon kumukuha ng mga manok para doon sa mga laban. Okay? Now, kanina naman, yung i-forward kanina sa Rosario, Batangas, dinideny nila that they are known to Charlie Atong Ang. Okay? So, as you can see, lahat ng informations that we are getting is we are exerting effort to validate. Ayon kay Colonel Giagi, walang Atong Ang na natagpuan ang mga otoridad. Yesterday, we had operations in Central Luzon and now kanina sa Southern Luzon, but unfortunately, it yielded negative. No? But again, as I said, tuloy-tuloy po tayo. Kinumpirma din ng CIDG na nakakatanggap na sila ng 17 mensahe kaugnay sa posibleng pinagtataguan ni Ang. Ilang araw lamang ito matapos na ilabas ng CIDG ang wanted poster ng negosyante na may reward na 10 milyong piso. It's quite challenging. Ay kung sinasabi nga nila, sa bagay, sina Saddam Hussein nga, saka yung mga ibang matagal bago nahanap. Diba? So, pasasaan ba at makukuha din natin ang what we are assuring is tuloy-tuloy yung effort ng kapulisan para hanapin siya at may ma-account natin dun sa wanted person. It's quite challenging, no? Dun sa lalo na dun sa mga exclusive subdivisions, but hindi naman nila pwede tayong pigilan kasi may warrant of arrest tayo na isinisilbi. Pumalag naman ang CIDG sa sinasabing scripted ang ginagawang paghahanap ng mga otoridad sa negosyanteng si Atong Ang. Hindi kami po magpapagod, magpupuyat, spending our resources para lang hanapin si Charlie Atong Ang if ito is scripted, diba? Let's give due respect dun sa mga nagtatrabaho, nagpupuyat na mga personnel natin, tapos sasabihin natin na scripted lang ito. Hindi naman po siguro. No? We are sacrificing our time, our health, our life, and yet sasabihin natin na scripted. Baka nasobrahan lang sila sa panunood ng pelikula. Kaya lagi tayong may haka-haka na ganon. Samantala, itinuturing ng loose firearms ng Firearms and Explosives Office ang 6 na armas ni Ang. Kasunod ito ng kanselasyon noong nakaraang linggo ng kanyang license to own and possess firearms at firearms registration. May ilang araw ngayon ang kampo ni Ang para i-turn over ang mga baril sa mga otoridad. Ang CIDG handa na mag-apply ng search warrant sa korte para puwersahin kunin ang naturang mga baril na kinabibilangan ng 3 9mm pistol, isang 5.56 rifle, isang .260 rifle at isang .38 revolver. Nakahanda naman po ang CIDG na mag-apply ng SW para ma-recover itong mga baril na sa kanilang mga possession. Sa ngayon, 21 ng akusado sa kaso ng missing sabungeros ang hawak ng mga otoridad at tanging si Ang na lamang ang kanilang hindi natatagpuan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan.